tala sa banal na kasulatan, ang sabi pong ganon ng isang lalaki na mapakayaman at umani ng napakadami. At ang sabi niya, ano ang gagawin ko sa aking inaning ito? Ang sabi niya, ang gagawin ko, gigibayin ko ang aking kamanig at doon ko ilalagay. At ang sabi niya, kakain, iinom at magsasaya ako sa aking buhay. Subalit sabing ganon ng Panginoong Diyos, hangal sa gabing ito, kukuhanin kita. Kanino mapupunta ang lahat ng iyong pinagpaguran? Ganyan nasasapitin ng mga taong nag-iipon ng kayamanan dito sa lupa, ngunit dukha naman sa harapan ng Panginoong Diyos. Na sinabi ito ng ating Panginoong Jesucristo maliwanag na ang buhay ng tao ay pansamantala lang sa mundong ito. At sa kanyang pamumuhay dito sa lupa, dapat naiisip niya na ito ang tamang panahon ng paghahanda niya sa pansamantalang pagtira niya dito sa lupa at iniisip niya na isang araw ay aalis siya dito sa lupa. Kung ang isang tao ay napaghandaan niya sa kanyang buhay, ang tinatawag na mga material na bagay o sabihin natin ang kanyang kayamanan, subalit hindi niya pinaghandaan ang kanyang kabilang buhay, ang sinasabi ng banal na kasulatan, ito ay isang kamangmangan at kalugihan sa harapan ng Panginoong Diyos. Marami sa atin na iniisip natin kung paano tayo magsusurvive sa pang-araw-araw na buhay natin. Kung kaya't maraming ginagawa tayong pamamaraan upang kumita ng pera at yun naman po ay sa kabilang banda ay tama at maganda. Paano natin piniprepare ang ating mga anak sa future ng kanilang mga buhay? At ito po ay tama naman. Subalit kung ang nakakalimutan po natin ay ang paghahanda sa kabilang buhay, meron pong malaking problema na kakaharapin ang isang tao. Sapagkat ang isang tao na walang relasyon sa Diyos, kapag namatay siya, ang kanyang buhay, ang kanyang kaluluwa ay magsasuffer sa apoy. Maghihirap sa apoy. Kung kaya't nais ko po na ipahayag sa ating kalagitnaan ngayon, na sa ating pagpapatuloy ng ating pag-aaral, dito po sa salita ng Panginoong Diyos sa mga ngaral, ay nais po nating i-remind tayo ng salita ng Panginoong Diyos na nararapat lamang na nagpiprepare tayo dito sa mundo sa pag-alis natin dito. At nais ko pong hikayatin ang bawat isa sa inyo na buksan natin ang ating Biblia sa aklat po ng Ecclesiastes o sa ibang salin ay mga ngaral. Mga ngaral o Ecclesiastes chapter 12 at ang ating pong titingnan ay ang verse 7. Mga ngaral chapter 12 verse 7, ang sabi po rito ng Word of God. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa ang ating katawang lupa at ang ating espiritu ay magbalik sa Diyos ng may bigay nito. Ulitin ko po. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa ang ating katawang lupa at ang ating espiritu ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Naalala niyo po ba na ang ating paksa ay Remember God Eternally? Sa Tagalog, alalahanin ng Diyos ng walang hanggan. Last Sunday preaching, based on chapter 12, titingnan po natin yung word na remember o alalahanin. That's why the theme or the topic itong paksa natin ito, Remember God Eternally. Ang ibig sabihin ng salitang alalahanin for the record, 7 times na binanggit sa naunang 3 bersikulo, ay 7 bersikulo. Sa chapter 1 sa chapter 12 verses 1 to 7, 7 times na binanggit ang salitang remember o alalahanin. Nakita natin na ang salitang remember o alalahanin ay nagsasabi na nasa isip, nasa puso natin ang isang tao na gumagawa tayo, namumuhay tayo, na based doon sa taong nasa isipan natin. In this context, sinasabi ni Haring Solomon ng mga ngaral na ang dapat daw na iniisip
ng tao ay ang Diyos. That's why sinabi niya, remember God when? In the time of your strength. Alalahanin natin ang Diyos sa panahon ng ating kalakasan. And then nakita natin from verses 1 up to verse 7, yung pinapakita rito, time will come as the time goes on and pass by sa buhay natin, tayo ay nanghihina, tayo ay tumatanda. Kapag tinignan nyo yung verse 1 hanggang verse 7, pinakita rito, nalalabo ang ating mga mata, manghihina ang ating mga tuhod, mabubungi ang ating mga ngipin, ano sabi ron? Puputi ang ating mga buhok, hindi tayo makapakinig. Lahat ng ito ay nagpapakita na ang tao, mula sa kanyang kapanganakan, progressively, ay ano nangyayari sa buhay niya. Nagkakaedad siya, tumatanda siya. In reality, ang buhay ng tao dito sa mundo, once na pinanganak tayo, ay hindi ho nangangahulugan na tayo ay pahaba ng pahaba ang ating buhay. In reality, the moment po na pinanganak tayo sa mundong ito, nagbabawas na po ng araw, ng linggo, ng buwan, ng taon ang ating mga buhay. And that is the reality. That's why King Solomon preached it sa buhay ng mga nasa Israel na sinasabi niya, remember God in the time of your strength. Alalahanin mo ang Diyos hanggat may lakas ka pa. Alalahanin mo ang Diyos hanggat nabubuhay ka. Now, the question is, paano mo aalalahanin ang Diyos sa iyong buhay? Paano? Now, sa umagang ito, nais kong tingnan ang verse 7. Number 1, sa kaalaman mo, napansamantala lang ang buhay mo dito sa lupa. Ulitin ko, paano mo aalalahanin ang Diyos sa iyong buhay? Sa kaalaman mo, napansamantala lang ang buhay mo dito sa lupa. Yung binasa natin na verse 7 ng chapter 12, babasahin ko po muli. Ang sabi, alalahanin mo siya o alalahanin mo ang Diyos bago manumbalik sa lupa ang ating katawang lupa at ang Espiritu ay magbalik sa Diyos nang may bigay nito. Pinapakita rito, pansinin po natin, si Haring Solomon o ang preacher, sinasum up niya na ang kanyang turo sa kabuuan ng Biblia na ang lahat ng bagay sa mundong ito ay walang saysay. Everything under the sun is vanity. Kung inyong titingnan, sabi ng verse 8 ng chapter 12, dinuktong sa verse 7, sinabi ng mga ngaral, walang kabuluhan ang lahat ng bagay. When it comes to our salvation, ang mga bagay na mayroon tayo, kailanman ay hindi magdadala sa atin o magiging passes natin upang magkaroon tayo ng access papunta sa kalangitan. Everything is vanity. Wala hong pwedeng magligtas sa atin kundi ang Diyos, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang mga material na bagay, ang kasikatan ng tao, ang kalakasan ng tao, ang kayamanan ng tao, ay hindi ho magdadala sa kanya sa kalangitan. Kaya kapag binasa nyo ang chapter ng lahat ng mga ngaral ng 12 kabanata, makikita nyo, everything is vanity. That's why the conclusion of King Solomon in verse 8, walang saysay, walang kabuluhan ang lahat ng bagay. In other words, lahat ng mayroon tayo na hawak ngayon ay temporal lang po. Even your life is temporal here in earth. Amen po ba? Because time will come, whether we like it or not, una-una lang yan. Yan ang katotohanan dyan. Tama po ba? But one thing na ina-assure ni Haring Solomon, we need to be prepared sa kabilang buhay. Why? Because one day at a time, ang kaluluwa natin, ang espiritu natin ay haharap sa Diyos nang may bigay nito. And the truth is, God will judging us sa buhay natin dito. Saan ba ang destination natin? Your destination is in hell or your destination is in heaven. Yan yung gustong ipakita rito ni Haring Solomon. That's why he sum up itong kanyang pagtuturo
dito sa book of Ecclesiastes o mga ngaral na sinasabi niya, lahat ng bagay sa mundong ito when it comes to related to our salvation is vanity. Sinasabi niya ngayon dito, one thing is important is eternal life. Ano ba ang pinakamahalaga? Ang sinasabi niya rito, ang pinakamahalaga sa buhay ng isang tao as long as he live or she live here in earth, ay meron siyang preparation for eternal life. Why? The ground of this reason is God is a sovereign God. Ang Diyos po natin ay Diyos na makapangyarihan. Tandaan po natin, God is a sovereign God because God is the only one who planned and appointed sa buhay ng bawat isa sa atin. Your life is not in your hand. Amen po ba? Our life is in the hand of God. Sinasabi rito sa Ecclesiastes, now listen, in Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 2. Ano ang sabi ni Haring Solomon? Dito sa mga chapter 3 verse 1 to 2, ang sabi niya, ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. So, sino ang nagtatakda na nangyayari sa mundong ito? Sino ang nagtatakda sa nangyayari sa buhay natin? We are not the driver of our lives. Hindi ho tayo ang mayroong manubela sa buhay natin. In reality, habang nandito tayo sa mundong ito, of course, we are accountable sa lahat na nangyayari sa buhay natin. Pero at the back ng lahat ng nangyayari sa buhay natin dito, mayroong Diyos na nagtatakda ng lahat ng bagay. Kaya sabi niya sa verse 2, ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. That is the reality. May panahon ng pagsilang, may panahon ng kamatayan. This is a universal truth na whether we like it or not, nang ipinanganak tayo dito sa lupa, may end po ang buhay natin dito and that is our death. Amen po ba? So sinasabi niya ngayon ito. Kaya ang sabi niya, even in chapter 3 verse 9, ang sabi niya sa verse 9, ano ang mapapala ng tao sa kanyang ginagawa? Alam ko na ang itinakda ng Diyos sa tao. So, mapaka-redundant na word na itinakda. Iniangkop niya o ng Diyos ang lahat ng bagay sa kapanahunan. Ang tao ay binigyan niya ng pagnanasang alamin ng bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. So, hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa atin sa mga darating na araw. Because this is the secret will of God sa buhay natin. In verse 14 and 15 ng chapter 2, ano ang sabi ng verse 14? Alam pong mamamalagi ang lahat ng ginawa ng Diyos. Wala nang kailangang idagdag, wala ding dapat bawasin. Gayon ang ginawa ng Diyos upang ang tao'y magkaroon ng takot sa Kanya. Lahat na nangyayari ngayon ay nangyari na noong una. Gayon din ang nagaganap pa, paulit-ulit lamang ang pangyayari. So, ano yung napapansin natin dito sa mga binasa ko? Kinukonclude ng Haring Solomon, ng preacher, kinukonclude niya, dito sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7, yung word na mamamatay ang tao. Yan ang katotohanan. Amen po ba? That is included to the plan of God. Na ano? Na tayo'y mamamatay. That's why sinasabi ngayon, sa chapter 12 verse 7, alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa ang ating katawang lupa. Amen po ba? Sino rito yung gustong mabuhay ng 100 taon? Raise your hand. Ayaw nyo? Yun na, di ba kahit sabihin natin, Lord, gusto ko mabuhay ng 100 taon, gusto ko mabuhay ng 200 taon, ang sabi ng Biblia, wala pong nahuhuli sa Panginoong Diyos. Yung binasa natin, maliwanag doon sa chapter 3 verse 14 to 15. Tingnan lang natin, ang sabi doon sa verse 14, alam kong mamamalagi ang lahat ng ginawa ng Diyos. Wala nang kailangang idagdag. Hindi ho natin pwedeng dagdagan yung pinlano ng Panginoong Diyos. Kaya kahit sa buhay natin, walang dagdag bawas po sa buhay natin dito, sa pamamalagi natin dito sa lupa. Hindi ho natin pwedeng sabihin, dinagdagan ni Lord yung buhay ko.
Di ba? Hindi ho yun. Sa Lord po, meron siyang fixed plan at haba ng buhay na ipinlano niya sa atin. Kung tayo ay hindi man namatay dahil sa mabigat na dinaanan natin, because hindi pa yun yung talagang itinakda ng Diyos sa iyo. Kaya ang sabi niya, walang idadagdag, wala ring ibabawas. Ibig sabihin, kompyutado at alam ng Diyos yung haba ng buhay ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Now, sa banal na kasulatan, dahil nga ang pinag-uusapan natin, alalahanin mo siya, ang Diyos, bago man nambalik sa lupa ang ating katawan lupa, pinapakita rito ng preacher, ni Haring Solomon, ng Word of God, malinaw na manlalakbay lang tayo dito sa lupa. Yan ang katotohanan po. Naglalakbay lang po tayo dito sa lupa. Ang buhay mo man ay 100 taon, sa ayaw at sa gusto mo, bawat araw, kumbaga sa naglalakad, meron kang nararating. At habang naglalakad ka, ibig sabihin po, yung pupuntahan mo, palapit ka na ng palapit. Amen po ba? Kaya yung buhay natin, palapit na po saan? Ayun, kayo na sumagot sa kamatayan. Palapit na palapit. Why? Because we are the pilgrimage of this world. Now, tingnan natin yung 1 Peter chapter 2 verse 11 na sinabi ni Apostle Peter. 1 Peter chapter 2 verse 11. Now, huwag niyo pong isipin na nagtatakutan tayo rito because this is our series. Amen po ba? So, 1 Peter chapter 2 verse 11, ang sabi po rito ni Apostle Paul ay ito sa verse 11. Mga pinakamamahal, ipinamamanhid ko sa inyo bilang mga dayuhang nakikipamayan sa daigdig na ito. Dayuhan lang po tayo rito eh. Dayuhang nakikipamayan sa daigdig na ito. So si Apostle Peter sinasabi niya, we are the pilgrimage in this world. Ano bang ibig sabihin ng salitang manlalakbay? Pag sinabing manlalakbay, sa ayaw at sa gusto mo, may destinasyon ka. At kapag ka dumating na ang destinasyon mo na yon, hihinto ka na. Tama po ba? Meron ba naman dito na nakasakay sa kotse, nakasakay sa tricycle, nakasakay sa bisikleta, na hindi hihinto? Meron ka bang sasakyan mo yung bisikleta mo, sasakyan mo yung kotse mo, sasakyan mo yung motor mo, ano man sasakyan, na wala kang pupuntahan? Di ba? Meron kang nasa isip na pupuntahan ka. At kapag ka nagsimula ka na, nasakyan o manehohin ang anumang bihikulo na meron ka, nagsisimula na rin na palapit ka ng palapit sa iyong pupuntahan. So si Apostle Peter sinasabi niya, mga dayuhang nakikipamayan lang tayo sa daigdig na ito. Now, Hebrew chapter 11 verse 3. Sa Hebrew chapter 11 verse 3, si Apostle Paul na sumulat na ito ay nagsabi rin sa Hebrew chapter 11 verse 3. Dahil sa pananalig sa Diyos, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita niya. At ang mga bagay, tama pa? At ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. Medyo may verse na. Ayun, Hebrew 11:13 pala, verse 13, hindi 3. Hebrew 11:13. Silang lahat ay namatay nang may pananalig sa Diyos. Hindi nila nakamtan ang mga ipinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo. Kinilala nilang sila'y dayuhan lamang na nangingibambayan dito sa lupa. So ano papansin natin? Of course, ang Book of Hebrew ay binanggit po yung mga patriarka from Old Testament, even in the New Testament. Pinakita rito na sa lumang tipan, kinilala ng mga taong ito na sila'y dayuhan lamang at nangingibambayan dito sa lupa. So malinaw na ang sinasabi ng Book of Hebrew, pag pinag-aralan nyo po ang chapter 11, makikita nyo po dyan si Abraham, si Enoch, si Abel, si Noah, makikita po si Esau, si Moises. Lahat ng nasa lumang tipan, sinasabi rito na hindi nila, natanaw nila ang lupang pangako. Subalit sinasabi ng sumulat ng Hebreyo, kinilala ng mga taong ito na sila'y nakikipamayan lamang at dayuhan lamang sa lupang kanilang tinirhan.
Ganon din po tayo. Kaya, when it comes to the composition ng buhay po natin dito sa lupa, tatandaan po natin, kaya po, nagkakaedad tayo di po ba? Meron po ba kayong nakitang pinanganak na sanggol na hindi po nagmamature? Ala, di ba? Once na pinanganak, makikita mo, nagmamature siya. Kapag ang pinanganak na ito ay nagkakaedad, ano yung nakikita natin? Tumatanda siya. Tama po ba? Kaya nga yung dating makinis na mukha, pag nagkaedad na, ano nangyayari? Nagka-wrinkles, di po ba? Yung maitim na buhok, ano nangyayari? Umiitim. Dahil yan din po yung sinabi ni Haring Solomon sa chapter 12, verse 1 to 7. Darating ang araw na ang buhok mo ay magiging puti. Darating ang araw na ang malakas mong tuhod ay hihina. So ano yung pinapakita rito? Pinapakita rito sa chapter 12, verse 7, ni Haring Solomon, na sa ayon sa gusto mo, ang katawan nating ito ay mamamatay. Nakakatakot po ba? Hindi ho. Kasi that is the reality. Ang sabi rito, alalahanin mo ang Diyos bago manumbalik sa lupa ang ating katawang lupa. Babalik po sa lupa ang ating katawang lupa. Ang ibig sabihin po, ililibing. Tama po ba? So yun yung gusto ipakita. So tingnan natin ngayon, when it comes to the composition of our body, there are two views. Ito ang mangyayari ngayon. Now, bakit po sinasabi ni Haring Solomon na ang ating katawan ay mabubulok at magiging alabok at babalik sa lupa? Bakit ang ating espiritu ay babalik sa Diyos na may bigay nito? Yan ang magandang pag-usapan. Di ba? Ang sabi ng iba, kapag namatay na ang tao, hihinto na siya. That is the doctrine of Jehovah's Witness. Kapag wala ka kay Jehovah, para ka lang usok na nawala na. Ang tawag sa kanila, pag namatay ka, ala ka na. Niliteral nila ang Romans chapter 6 verse 23 na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Wala ka na. Pag namatay ka, ala ka na. As in, wala ka na. Pero pag member ka nila, natutulog lang yung kaluluwa mo habang nakalibing. Ang tawag doon, soul sleep. Ganun ang paniniwala nila. Pero ang Biblia, hindi siya pumapanig sa doktrinang ganon. Sapagkat sinasabi ni Haring Solomon na ang isang tao, pag namatay siya, ang kaluluwa o ang espiritu niya ay babalik sa Diyos. Bakit siya babalik? Ibig sabihin ba, kahit masama siya, ang kaluluwa niya babalik sa Diyos at magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan? Hindi ho. Sapagkat sinabi ng Hebrew, chapter 10, verse 27, minsan lamang mamatay ang tao, ang pagtatapos ito ay paghuhukom. Pag namatay ang tao, ililibing ang kanyang katawan, pero ang kanyang kaluluwa o espiritu ay babalik sa Diyos upang hatulan. That's why sinabi po ng chapter 12 ng mga ngaral, verse 40, lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti man o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. Ngayon, ang tanong, ano yung pagsusulit natin? Yung katawan, pag namatay, mabubulok. Hindi mo na po makakaharap sa Diyos yon. Ang haharap sa Diyos ay ang espiritu, ang kaluluwa ng tao. Kaya babalik ito sa Diyos. Pagbalik niya sa Diyos, hahatulan siya ng Panginoon. Paano siya hahatulan? Mamaya makikita natin, based on what Jesus has done at the cross of Calvary. Kapag hindi nakita si Kristo na kanyang pinanampalatayanan, ang sabi ng Hebrew 10:27, hahatulan, katulad ng Lucas chapter 16, lalagay siya sa apoy. Maghihirap siya katulad ng matandang mayaman. Kapag may pananampalataya siya, ilalagay siya sa tinatawag na Abraham bosom, katulad ni Lazaro na namatay inilibing, nilagay sa Abraham bosom. So, ibig sabihin maliwanag na mayroong tayong dapat na isipin. Kung napapansin natin, nagkakasakit tayo araw-araw, that is the mark na mamamatay ang tao. Tama po ba? Nagkakasakit ka araw-araw, humihina ka, may nararamdaman ka na. Ibig sabihin po nun, hindi na ho ikaw palakas. Nag-i-start na po ang katawan natin na
unti-unting nalalapit sa kamatayan. Dahil normally tayo, pag nagkasakit tayo, mga mild lang. Pero habang nagkakaedad ka, nagiging iba ang bigat ng karamdaman na dinadaanan ng tao. And that is the mark na ang tao, sa ayon sa gusto niya, ang katawan niya ay humihina. Now, gusto ko ipaunawa sa atin dito ngayon na ang Panginoong Diyos, from the Old Testament, sinabi niya na ang tao ay mamamatay. Ang tao ay mamamatay. Alam ng Diyos yan eh. Now, gusto kong ipaunawa sa atin ngayon dito, yung Genesis chapter 2 verse 7. Ano ang sabi ng Genesis chapter 2 verse 7? In the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostril the breath of life, and man became a living soul. Now, back to Genesis chapter 2 verse 7. Kasi gustong ipaunawa sa atin ni Haring Solomon, bakit ang katawan niya ay magiging alabok? Bakit ang katawan niya ay mamamatay? Bakit ang kaluluwa niya ay haharap sa Panginoong Diyos? Because of the original creation ng ating Panginoon. Sa Genesis chapter 2, verse 7, para mas maintindihan nyo po, ang sabi ay ganito. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Napansin nyo? Saan galing ang katawan ng unang Adan? Sa alabok, sa putik, hinulma. Wala akong buhay yon. Pero ang ginawa ng Panginoong Diyos, hiningahan sa ilong. At nang hiningahan sa ilong, nagkaroon ng buhay. Now, gusto nating intindihin ngayon na mayroong mga view patungkol dito. Tinatawag itong dichotomy and trichotomy. Yung dichotomy, gusto ko ipaunawa sa inyo, may dalawa lang daw komposisyon ang tao. Katawan, kaluluwa, o espiritu. Sabi naman ng trichotomy, tatlo, katawan, espiritu, at kaluluwa. Yan yung gusto nating tingnan ngayon. Now, dahil sinabi ni Haring Solomon na babalik ang ating katawang lupa, saan? Sa lupa at magiging alabok. At babalik sa Diyos ang ating espiritu na Diyos nang may bigay nito. Now, pag-aralan muna natin. Now, gusto ko bago tingnan ito, nung ginawa na ang tao, binigyan na ng babala ni Yahweh si Adan. Tingnan muna natin ang chapter 2 bago natin puntahan yung dalawang view. Genesis chapter 2, verse 15. Inilagay ni Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakanin ang bungang iyon. Mamamatay ka kapag kumain ka niyon. Ang tanong natin ngayon dito, nung hindi pa nakakasala si Adan at si Eva, alam na ba ng Diyos na mamamatay ang tao? Alam na po. Alam ba ng Diyos na susuwayin ni Eva at ni Adan ang kanyang command sa Genesis chapter 2? Alam ng Diyos because He is all-knowing. Kaya nung sinabi niya, kapag kinain nyo yung bunga ng punong kahoy na yon, mamamatay kayo. Alam nyo ba ang ibig sabihin ng mamamatay kayo rito? Dalawa. Spiritual death and physical death. Kaya nung hindi pa nahuhulog sa kasalanan si Adan, alam na ng Panginoong Diyos na mamamatay ang katawan ng tao. At ang kaluluwa nito, kailanman ay hindi mamamatay. Because our soul or spirit is immortal. This is our 5 senses. Ito ang pagtingin natin, ito ang pandinig natin, ito ang pangamoy natin, ito ang panlasa natin, ito ang pakiramdam natin. The 5 senses is our soul or spirit. Kaya nga pagka binabalsamuhan, nakakita na ba kayo ng binabalsamuhan? Ako nakakita na. Kapag binabalsamuhan, tutuhugin na ganun, wala akong nararamdaman. Bakit po? Kasi katawan na lang po eh. Tama po ba? Ala na po yung soul or spirit na meron siya. Why? Because in Genesis chapter 2, verse 7, nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong, at nagkaroon ng buhay. Kailan nagkaroon ng buhay? Yung paglikha o paghubog ng Diyos sa tao mula sa alabok. Nung hindi pa naman hinihingahan, alam buhay eh. Tama po ba? Alam buhay. So nung ang Diyos nag-form siya ng tao,
Mula sa alabok, tinuan niya ng tao. Alam buhay yon. Nagkaroon lang ng buhay ng hiningahan sa ilong. Now listen. There are two views, at sasabi ko kanina, dichotomy and trichotomy based on Genesis 2:7. Now pakinggan niyo po. Kapag sinabing dichotomy, dalawa po. Dalawa lang ang sangkap ng tao. Pakinggan niyo po. And I quote, mankind is made of two primary components, that of the body and soul. This distinction, okay, bago po tuloy yun, ang sinasabi po, ang sangkatauhan ay ginawa na mayroong dalawang pangunahing sangkap. Ang sangkap daw niya ay katawan at kaluluwa. That is dichotomy, body and soul. Based on Genesis 2:7, yung body, yun yung alabok na hinubog. Body, nabubulok. Ang sabi doon, material. Hiningahan sa ilong, coming from God, that is soul or spirit based on Genesis 2:7. And that is immaterial, hindi nabubulok. Now listen. What is the basis? Matthew chapter 10 verse 28. Now, tingnan natin yung Matthew 10:28. Para makita lang po quickly, Matthew chapter 10 verse 28. Ganito po ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Matthew chapter 10 verse 28. Sa Matthew chapter 10 verse 28, ang sabi ng Panginoong Jesus ay ito, huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay sa kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Now listen, si Jesus Christ sinasabi niya, katawan at kaluluwa. Nakita niyo, ang sabi niya, huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan. Now, ano ba yung katawan? This is our body. Ito yung katawan na galing sa alabok. Ano ba yung pumapatay sa katawan? When Jesus taught this sa kanyang mga alagad, ang sinasabi niya rito, ang tao talaga mamamatay. Why? Based on Genesis chapter 2, verse 14 to 15, mamamatay ang tao. Na sinabi ni Jesus Christ ito, this is not only referring do sa mga taong pumapatay. This is also referring do sa magiging cause ng kamatayan ng tao. What is the cause of death ng tao? Sakit, di po ba? Generally speaking, sickness and illness is the source of death ng maraming tao. Tama po ba? Accident, kasama na po rito yung mga sinasabi nating sa karsada o anumang nangyari sa kanya, nabaril man siya. This is the accident. Di ba? So, ibig sabihin, sinasabi ni Jesus Christ, huwag niyong katakutan ang pumapatay ng katawan. So, anong ibig sabihin dito? In reality, ang komposisyon ng tao para kay Jesus Christ, meron siyang katawan. And then secondly, ang sabi niya ay ito, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. So sinasabi ngayon ni Jesus Christ dito, ang kaluluwa ng tao hindi mamamatay. Amen po ba? Hindi mamamatay ang kaluluwa. Our soul is immortal. That's why sinasabi niya ngayon dito, ano yung kinakatakutan mo? Yung kamatayan ng katawan mo? O yung kaluluwa mo na buhay nga pero mapapahamak naman sa impyerno? Yun yung gusto ipakita rito. Now, this is the valid question na dapat nating intindihin. When Jesus is instructing His disciple in the fear of the Lord and man, Jesus tell them to fear Him who can destroy both soul and body in hell. So, pinapakita ngayon dito ni Kristo na ang tao ay mayroong dalawang sangkap. At ang kanyang sangkap, the dual nature of man is clearly body and soul. Ang katawan ang namamatay, pero ang kaluluwa ay hindi. Halimbawa, sinabi ni Apostle John sa 3 John 1:2. Ang sabi ni Apostle John sa 2 Juan chapter 1 verse 2. Now listen, Beloved, I pray that in all respect you may prosper and be a good health just as your soul prosper. So yung good health na binabanggit dito, this is our body. At yung
mabuti rin na kasaganaan ay ang kaluluwa. So sinasabi din ni John na ang tao ay mayroong dalawang composition, katawan at kaluluwa. Now this is my point. Bible verses that use the term soul and spirit interchangeably. So nung sinabi ni Jesus Christ, nung sinabi ni John, nung sinabi doon sa book of Genesis na ang katawan at kaluluwa ay dalawa ang sangkap ng tao, yung pong salitang soul and spirit, this is interchangeably. Sa Bible, kapag sinabing spirit ng tao, that is his soul. Kapag sinabing soul, that is spirit. Why? Because in Genesis chapter 2, verse 7, ano nga? Nung hiningahan pa sa ilong, ano ba yung inilagay ng Diyos sa Genesis 2:7? Spirit ba yun o kaluluwa? Ba't nagkaroon ng buhay? Sabi natin, ang buhay natin ay ang kaluluwa. That's why, kapag binabanggit ang salitang spirit of man and the soul of man, this is referring to one meaning. That is his life. Yun ang gusto ipakita. Now, sa Lucas chapter 1, verse 46 to 47, ito ang sabi. Sabi ni Maria, and Mary said, my soul, kaluluwa daw niya, exalt the Lord, and my spirit has rejoiced in God, my Savior. So, nung sinabi ni Mary na yung kanyang kaluluwa at yung kanyang espiritu ay masaya at nagpupuri sa Diyos, it is referring to one meaning. This is the soul or spirit. Now, 1 Corinthians chapter 5, verse 3. Sabi ni Paul, for I, on my part, though absent in body, but present in spirit. So sabi ni Pablo, kung wala man ang aking katawan dyan, nandyan naman ako sa espiritu ko. So ibig sabihin, Paul, na inaalala ni Paul yung mga taga-Korinto. Now, ito pa sabi niya, that she might be holy both in body and spirit. So, body and spirit. Now, ibig sabihin, bakit ko ito sinasabi sa inyo? Kasi si Haring Solomon sinasabi niya, yung katawan natin, babalik sa lupa at magiging alabok. Tama po ba? Pero ang ating kaluluwa, yung binanggit doon sa ibang translation, ginamit po kasi doon, soul. Pero sa magandang balita, Biblia, spirit, espirito. So, ang sinasabi ngayon dito, when we hear spirit or soul, in the Reformed perspective, sa mga nauna sa atin, ang spirit at ang soul ay iisa ang kahulugan. So, to be fair, tingnan natin ang trichotomy. Tatlo daw. Now, listen, and I quote, trichotomy believe the physical body is what connect us with physical world around us. So, yung katawan daw natin ito daw ang kumukonekta dito sa mundong ito. Di ba? Ito yung katawan natin. Ito yung kumukonekta sa mundong ito. Yung kaluluwa daw po natin, that is the essence of our being. May kaluluwa tayo. Kaya tayo gumagalaw. Kaya tayo nabubuhay. Ngayon, yung spirit naman daw is what connect with God. So, sinasabi nila, ang tao ay meron tatlong komposisyon. Yun ang gusto ipakita. May katawan siya, eto, buhay. Ba't siya buhay? Kasi may kaluluwa siya. Ngayon, bakit siya maka-Diyos? Kasi may espiritu daw na nananahan sa kanya. Yung spirit doon, that is not the Holy Spirit, ha? Hindi mo natin pinag-uusapan dito yung Holy Spirit. Ang pinag-uusapan natin is spirit of man and the soul of man. So sa kanila, yun yung sinasabi nila. Ang proposition nila, para sinasabi nila, ang tao, pwedeng buhay siya ngayon, pero wala siyang relasyon sa Diyos. So, gano'y pananaw nila. Ang tao buhay, may kaluluwa siya, pero siyang katawan, pero bakit wala siyang relasyon sa Diyos? Ang sabi daw, trichotomy, kasi nga, patay ang kanyang spiritual daw. Yun ang paniniwala nila. Of course, dapat nating maintindihan, when the report prospected and view, na yung spirit and soul ay iisa, ibig sabihin, pinapakita rito, ang tanong ngayon natin dito, ano ba yung nililigtas ng Diyos sa tao? Bakit siya patay spiritually? Hindi lang ho concern ang Diyos sa kaluluwa ng tao, kundi concern din ng Diyos sa kanyang katawan. Because that is the whole being ng isang tao. Tama po ba? So ang tao,
Kapag binorn again siya, ang binoborn again ng Diyos sa kanya, hindi lang ang kanyang buong kaluluwa, kundi ang buong pagkatao niya. That's why, nagiging spiritual ang isang tao dahil ang kanyang kaluluwa ay nagiging spiritual. Tama po ba? There are renewal sa buhay ng mga mananampalataya because of the work of the Holy Spirit. Ngayon, this is my point. Ako po, ang stand ko po, I believe the dichotomy. Ano ibig sabihin? Naniniwala ako na ang komposisyon ng tao, dalawa lang. Katawan at kaluluwa, espirito. Yung kaluluwa at espirito for me, interchangeably, iisa lang po yun. That is my position. Ibig sabihin, as I believe, the two components of man, body and soul, ang pananaw ko dapat dito, let us offer our body as a living sacrifice to God. Amen po ba? Romans 12:1. I-offer natin ang ating sarili na buhay sa Diyos. Ialay natin ang ating katawan na may sakripisyong buhay sa Diyos. Tapos, isipin ang Diyos para sa pagliligtas niya sa ating kaluluwa o ng Espiritu, 1 Peter 1:9. At sambahin ang Diyos sa pamamagitan ng ating kaluluwa o Espiritu ayon sa John chapter 4. That's why my position is talk about dichotomy. Okay, now, our body will decay or corrupt as a fruit of sin. Mabubulok po ang ating katawan. Why? Because in Genesis chapter 2 verse 16 to 17. Back to Genesis chapter 2 verse 16 to 17. Sa totoo lang ho, hindi naman ho masamang magpaganda, magpapogi. Hindi naman masama na yung katawan natin, ayusin natin. Pero the reality is, temporal lang itong katawan natin ito. Yan yung gustong ipakita talaga ng salita ng Diyos. Why? Because in Genesis chapter 2, verse 16 to 17. Now, ano sabi ng verse 16? Ang sabi ay ito, sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bunga, kahoy sa halamanan. Maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag mong kakainin ang bungang iyan, mamamatay ka kapag kumain ka niyon. Now listen. Pinapakita rito, yung katawan ng tao, hanggat hindi bumabalik si Kristo, eto, para maliwanagan tayo. Sa Bible, kapag dumating si Kristo ngayon, dumating na si Kristo ngayon, hindi na ho mamamatay yung katawan natin. Hindi na ho, kasi kukunin na tayo ng Panginoon, babaguhin na lang niya, bibigyan niya tayo ng makalangit na katawan. Kaya mapalad po yung dadatnan ni Kristo na buhay. Bakit? Hindi na nila mararanasan ang kamatayan, hindi na rin nila mararanasan ang pagkabulok ng katawan. Pero dahil hindi pa dumarating si Kristo, lahat ng namamatay na Kristiyano, nabubulok ang katawan. Now, ang tanong natin, saan pagaling ang kamatayan ng tao? Romans chapter 5 verse 12. Ang sabi daw, pumasok ang kasalanan sa pamamagitan ng isang taong si Adan. At sa pamamagitan niya, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ang tanong, ano ang ugat ng kamatayan? Kasalanan. Kaya ang tao, sa ayaw at sa gusto niya, mamamatay. Amen po ba? Magbigay po kayo sa akin dito ng tao na hindi namatay. Walang kasaysayan na mababasa kayo, meron tayo naririnig, kunwari, namatay, tapos nabuhay daw. Pero namatay po uli eh. Tama po ba? So, ibig sabihin po, yung kamatayan ay bunga ng kasalanan. That's why sinasabi ngayon ni Haring Solomon sa Mga Ngaral chapter 12 verse 1, alalahanin mo siya. Ibig sabihin, paghandaan mo na isang araw, mamamatay ang bawat isa na nilalang ng Diyos. Tingnan na natin ang Mga Ngaral chapter 12 verse 1. Ang sabi rito, alalahanin mo ang lumikha sa iyo sa panahon ng kabataan, bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang matamis na mabuhay. Verse 2, alalahanin mo ang Diyos bago mapugli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago kalambungan na makapal at madilim na ulap. Alalahanin mo siya bago humina
ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawala ang lakas ng iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin at bago lumabo ang iyong mga mata. Verse 4, alalahanin mo nga siya bago mawalan ng pandinig na halos di mo na marinig ang ingay ng gilingan, ang huni ng mga ibon at ang himig ng awitan. Verse 5, alalahanin mo siya bago dumating ang panahon na katakutan mong umakyat sa itaas. Bago dumating ang panahon na hindi ka na makalakad na mag-isa. Bago pumuti ang iyong buhok at lipasan ng pagdanasang sumiping sa minamahal. Darating ang araw na tayo lilipat sa palagi nating tahanan at makikitang nagsilisaw sa lansangan ang mga nagdanangis. Ba't nagnanangis? Iiyakan tayo. Darating ang araw na malalagot ang tanika ng pilak na nagdadala sa ilawang ginto. Babaksak ito at madudurog. Darating din ang araw na malalagot ang tali ng timba at ito'y babaksak at masisira. All of this is repairing saan? Sa pagtanda natin, sa panghihina natin, at pagkamatay natin. Yan ang gustong ipakita. That's why the cause of our death is sin. Pero isa ang maganda rito. Ang sinasabi naman ng nakasulatan, pero nung dumating ang ikalawang Adan, si Kristo, mas sumagana ang pagliligtas ng Diyos. Maaaring mamatay ang ating katawan, pero maaari pong maligtas ang ating kaluluwa. At in the second coming ng ating Panginoong Jesucristo, bibigyan niya tayo ng makalangit na katawan. What is important now sa buhay natin ngayon ay ang kaligtasan na ibinibigay ng Diyos sa atin. Amen po ba? So pinapakita ngayon dito, ang Biblia ay nagtuturo na pagkatapos ng ating kamatayan, ihiwalay sa katawan natin ang ating kaluluwa. Back to Mangaral chapter 12. Ang sabi ron, alalahanin mo siya bago manambalik sa lupa ang ating katawang lupa. At ang Espiritu ay magbalik sa Diyos nang may bigay nito. Sa ayon sa gusto natin, maghihiwalay ang kaluluwa at ang katawan natin. Amen po ba? Ano ba ang mas mahalaga sa buhay natin ngayon dito? Yung kaligtasan ba natin o ang bagay na temporal sa mundong ito? Madaling sabihin, sa isipan natin ngayon na mas mahalaga ang buhay na walang hanggan. Pero in reality, nakikita ko, mas pinapahalagahan ng tao ang temporal na kailangan niya sa mundong ito. That is the reality. Tama po ba? Sa diretsahang salita, even the Christian, naliligalig siya. Pinagliliganigan niya ang kanya sarili. Paano na yung bukas? Paano na yung mga anak ko? Paano na yung kinabukasan namin? Ganyan yung puso natin eh. Tama po ba? Ganyan yung realidad. Pero sa case po ng ating pag-aaral, sinasabi ng salita ng Diyos, mas dapat daw nating pahalagahan, alin? Yung kabilang buhay natin. Pagkayari nating mamatay dito, saan mo i-spend ang buhay mo? Now, just imagine. Hindi naman po ako against dito. Maraming yumaman because of cosmetic. Tama po ba? Maraming yumaman dahil sa pagpapaganda. Meron niya ako nakita sa YouTube. Naging milyonaryo, bilyonaryo dahil sa mga beauty products niya. Okay naman po yun. Wala po akong problema doon. Tama po ba? Yung mga gym ngayon, di ba? Na bumibili ng maraming mga equipment at doon nag-exercise ang maraming lalaki o babae para makita na maayos ang kanilang katawan. Wala rin po akong problema ron. Pero ang katotohanan, kahit gaano pa tayo kaganda rito o kapogi sa mundong ito, tama po ba? Kahit ikaw na ang pinakamatikas sa lahat ng ito, whether we like it or not, ang taong iyon ay pansamantala lang sa mundong ito. Diba? Tayo minsan, hangang-hanga tayo, napakaganda, di ba? Napakapogi, di ba? Napakaganda ng katawan, hangang-hanga tayo. Pero alam niyo po ba, kapag iniisip ko itong Mangaral chapter 12, verse 7, ang katawan ng tao ay mamamatay, mabubulok. Yan ang katotohanan. Ang pangit pakinggan, di ba? Kasi si Lord naman nagsabi, alalahanin mo siya, bago manumbalik sa lupa, ang ating katawan lupa at ang Espiritu ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Sabi ho ng mga nag-aaral, kapag ang tao namatay,
Sa loob lamang ng 10 araw, may uod na yung kanyang katawan. Totoo po ba yun? Meron na. Kaya nga, nilalagyan ng formalin para hindi mabulok eh. Pero ang totoo, 3 araw pa lang yan, eto na yung lumalabas sa kanya. Sa mata, lalabas, lahat lalabasan siya. Hanggang sa kainin ng hindi po ako nananakot ng uod, yung lahat ng laman natin. At ang matitira na lang buto. Kasi ang buto hindi po, kayang kainin ng uod. Tsaka ipin po natin, lahat na yan. Kaya kahit gaano ka pa pogi, kahit gaano ka pa aganda, temporal lang po yan. Amen? Ngayon, ito ang pinapakita natin dito. Ang Biblia ay nagtuturo na pagkayari ng kamatayan, maghihiwalay ang katawan at ang kaluluwa. 2 Corinthians chapter 5, verse 8. Ang sabi ni Paul, be absent from the body and to be home with the Lord. Sinasabi niya, kapag namatay ang aking kaluluwa, pupunta dito sa lupa ito. Pero yung aking kaluluwa, pupunta sa Panginoong Diyos. Sinasabi, Philippians 1:21-24, for me to live is Christ and to die is gain. Sabi ni Paul, para sa akin ang kamatayan, for me to live is Christ. Ang buhay kong ito para kay Kristo, pero ang mamatay ay pakinabang. Pag dinirdiretso nyo na, sabi niya, ibig ko pang mabuhay eh. Pero ganito. So sa ayaw sa gusto po natin, may separation ng katawan at ng kaluluwa. Naintindihan po ninyo? Acts chapter 7 verse 59. Ang sabi sabi po ni Philip, Panginoon, pinagkakatiwala ko sa iyo ang aking kaluluwa. Namatay si Philip, ang katawan ay namatay, pero ang kanyang kaluluwa ay pumunta sa Panginoon. John chapter 11 verse 22-27, pag pinag-aralan natin, yung point kung makita natin, sinasabi ni Jesus, nung namatay po kasi si Lazaro, pakinggan nyo sa John 11:23-27. Pakita ko na lang sa inyo buod. Pansinin natin, si Jesus, kinonekta niya kay Marta, na yung paniniwala kasi ni Marta, sabi niya, alam ko po, Panginoon, na sa huling araw mabubuhay si Lazaro. Pero hindi yun yung pinaniwalaan ni Jesus. Ang sinabi sa kanya ay ito. Sabi ni Jesus sa kanya, in contrast, Jesus revealed that believers will live even if they die. And in fact, they will never die in the way that our bodies do. So sabi ngayon ni Jesus kay Marta, mamamatay yung katawan ni Lazaro, pero ang kanyang kaluluwa buhay at nasa Panginoong Jesucristo, Panginoong Diyos. So yun yung gusto ipakita rito. So pinapakita ngayon sa atin dito na sa ayon sa gusto natin, ang katawan natin ay mamamatay at ang kaluluwa ay hihiwalay. At ang pinakaklaro na konteksto rito ay yung Lucas 23, verse 42-43, na lagi nyo naririnig, si Lazaro at yung matandang mayaman. Namatay ang matandang mayaman, nilibing, pero ang kanyang kaluluwa naghihirap sa apoy. Namatay si Lazaro, nilibing, pero ang kanyang kaluluwa nasa piling ni Abraham. There are separation. Just imagine, itong katawan natin ito, na ngayon ay inaalagaan natin, ako yung punto ko, pinapaganda natin, pinapapogi natin, iniingatan natin, hindi makakatakas sa pagdating ng kamatayan. Ako yung punto natin dito. At kapag dumating ang kamatayan sa buhay ng isang tao, sa ayon sa gusto niya, mabubulok at mabubulok ang kanyang katawan. Pero ang maganda ron, kung mananampalataya siya dahil kay Kristo, yung kanyang kaluluwa ay nasa presensya ng ating Panginoong Hesus. Naalala niyo yung nandun sa cross? Jesus, alalahanin mo ako kapag naghari ka na. Ang sabi ni Jesus sa kanya, ngayon din isasama kita sa aking paraiso. Namatay yung lalaki, pero yung kanyang kaluluwa is in the presence of Jesus Christ. Kaya mga kapatid, kung meron tayo na papahalagahan sa buhay natin, let us pahalagahan natin ang pananampalataya natin kay Kristo. Pahalagahan natin ang pangangailangan ng ating kaluluwa. Marami sa atin, masyado tayo nagpo-focus saan? Nagpo-focus tayo sa lahat ng pangangailangan ng ating katawan. And that is referring to temporary.
Kahit si Jesus sinabi niya, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ano ba yung tinapay? This is the needs of our body. Pero ang problema natin, pinapabayaan natin ang spiritual na pangangailangan natin. And that is our relationship with the Lord sa pamamagitan ng pagpapamature, pagpapalago ng buhay spiritual natin sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen po ba? Gusto ipakita ngayon sa atin dito. Kaya nga, gusto ipakita ni Haring Solomon dito, mga kapatid, one day at a time, sa ayaw gusto natin, our body will die and decay. But our soul, pupunta sa langit, at dahil kay Kristo, tayo ay may buhay na walang hanggan. Naalala niyo yung pasimula ko kanina? Ang pasimula ko po kanina, malinaw na sinasabi. Nagpiprepare tayo sa mundong ito. Bagabag tayo sa inaalok ng mundong ito na kailangan natin. But the only question is, talaga bang ang mga bagay na nasa mundong ito ay kailangan nating ibigay ang buong buhay natin para lamang ma-provide ang lahat ng ito? The answer of King Solomon is, all things is vanity. Vanity kung hiwalay ito sa mga bagay na spiritual. So pinapakita ngayon ni Haring Solomon, ano ang importante sa tao? Yung buhay na walang hanggan niya. Because then, kahit gaano kakayaman, kahit gaano karaming pera ang tao, kahit gaano kapogi, kaganda, katikas ang tao sa mundong ito, kapag dumating ang oras ng kanyang kamatayan, walang magagawa ang lahat ng meron siya. Isang bagay lang ang dapat na maging mahalaga sa kanya. Ang katiyakan na anumang oras na ang kanyang katawan ay mamatay. Alam niya na ang kaluluwang haharap sa Panginoon ay magsasabi sa kanya, "Welcome, faithful servant. Pumasok ka sa kahariang inihanda ko sa iyo." So mga kapatid, we need to be balanced sa buhay po natin. Amen? Hindi ko po kayo sinasabihang masama yung mga pangarap nyong iyan. Hindi ko sinasabi sa inyo na huwag kayo magtrabaho. In fact, tinuturo ng Bible yan. But one thing, we need to be assured sa buhay natin. Above all, papahalagahan po natin ang Diyos at ang relasyon natin sa Kanya at ang buhay na walang hanggan na meron tayo. Because one day at a time, mamamatay po ang katawan natin ito. At sa ayaw at sa gusto po natin, haharap tayo kay Kristo at ipagsusulit natin sa Kanya ang uri ng buhay at ang pamumuhay natin dito sa lupa. Sana'y matagpuan niya tayo sa pagharap natin sa Kanya. Si Kristo ang katwiran natin sa Kanya at sa pamamagitan niya ay may buhay na walang hanggan. Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa mga salita niyo na aming natanggap sa umagang ito. At dalangin ko patuloy niyo po itong pagpalain sa puso ng mga kapatirang naririto ngayon. This is our prayer in Christ's name. Amen and amen. Palakpan po natin, Panginoon. Aten, Sister